Good morning mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan. Siyempre maghuhuntahan. Ano? Ayan. Ang ano ko ginagamit ko ngayong tsaba ang tawag, matatawag natin ito, no? Herbs na lang, drink na morning drink na herbs. Yan. Maligamgam siya. About sa prutas na pinag-uusapan natin sa mga nakaraang vlog, yung native na prutas pwede nating gawin na pagkain natin. Wag tayong kung wala tayong pera, wag nating dahil nabalitaan natin na maganda si ganito, maganda si ganyan, yung mga imported na mga prutas, dapat yun ang ating bilhin, dapat yun ang ating kainin, dapat yun ang ating ikonsumo sa ating katawan. Hindi po porke nabalitaan nyo, kasi mas madali mabalitaan kasi yung mga imported kasi um, mas pinag-uusapan yon pero wag nating kalimutan meron tayong mga native na prutas. Kung hindi man ito native na prutas dito sa ating lugar dati, ibig sabihin yung pinagmulan nito hindi talaga dito sa Pilipinas, pero ito ay nabuhay, napagyaman ng mga Pilipino at marami na dito sa ating lugar. Pwede na natin tawagin itong native kasi ito ay dito na harvest, dito na tinanim, dito na tumanda. Yan. May mga pagkain tayo tulad ng lansones. At itong lansones na ito, pag-uusapan natin ito maya-maya. Ito nga pala, itong pinag-uusap, yung sinabi ko kanina. Kaya ako pala nabanggit din itong lansones. Kasi yung lansones, napaka-demand ngayon. Napakarami harvest season ng lansones. Napakarami kong nakain ng lansones. Yan. Ako kasi, ewan ko ba, ganoon naman talaga tayo, kapag tayo nagsasabi, kapag tayo ay nanghihikayat na, oh, masama to, wag mong gawin to, kailangan tama na lang. Ako kasi, may pagkatigasan din ng ulo, may pagkatigasan din ng ulo. Huwag niyong gayanin. May mga, may mga, minsan kasi madali lang magpayo pero pag sa sarili mo, minsan lang, hindi naman lagi. Huwag naman. Sama naman ng niyo sa akin, baka sinasabi niyo lagi, Hindi naman lagi. Ako kasi fruit lover talaga. Ang pagiging fruit lover ko lang nung una, kapag meron, kain ako ng kain. Wala akong inaayabang pagkain, prutas man, kung ano man yan. Lalo na sa prutas, talagang kain lang ako ng kain. Nakapag good morning na ba ako sa inyo? Good morning ulit kung hindi pa. Yan. Ganun, kain lang ako ng kain ng prutas. Ganun ako kasiba sa prutas nung una. Kahit hanggang ngayon naman yun yung pinag-aaralan kong kontrolin. 'Di ba sabi ko masama ang sobra. Yun yung problema ko. Pagdating sa prutas, pagka may prutas diyan, gusto kain ng kain. Ano, buwan to sawa. Kita niyo itong daliri ko, ang kuko ko. Nagkaroon na ng mancha. Kasi kakakain, kabubukas ng lansones. Ayan, ngayon ito, medyo nasobrahan ako sa lansones. Dahil sa nasobrahan na ako sa lansones, wala namang bad effect sa akin. Nag-search ako. Ito na yon. Nag-search ako sa lansones. Ano ba yung benepisyo nito? Ano ba yung... kasi nung makita ko yung benepisyo nito, di ba sinabi ko nung last vlog ko, kung di ako nagkakamali, o yung sinundan ng last na vlog, sinabi ko na huwag kayo mag-alala sa pagkain na prutas at gulay. Pwede naman yung native. Kung ano yung native sa inyo, mas ano pa nga yun mas maganda kung lalo yung mas native, yung talagang dun sa lugar nyo lang meron. At dun talaga nag-originate yung mga pagkain yun. Kasi yung taong sumibol dun, yun yung nakahandang pagkain talaga sa'yo. Yung bagay na bagay sa'yo. Yan. Ayun, dahil sa sobrahan ako sa pagkaan ng lansones, sinerch ko ano yung good effect at ano yung bad effect. Kasi sa sobra, di ba sinabi ko, masama din ang sobra. Ngayon, kapag katulad kong napasibahan na naman ako sa pagkain ng lansones,
sigurado ako magkakaroon ito ng bad effect, hindi lang agad-agad o hindi ko pa lang nararamdaman. Kaya ang lolo nyo, nag-search, nag-aral. Ano yung bad effect? Ngayon, ang ginagawa ko ngayon dito, 'di ba, yung herbs na iniinom ko, 3 times a week, ngayon, dine-daily ko dahil sa lanson, dahil sa kasibaan, hindi dahil sa lanson, dahil sa kasibaan. Ang ingredients na ginamit ko ngayon, luyang dilaw, luya pa rin na ordinary natin. Tapos, siyempre yung sili. Yung sili talaga sa Tagalog pala nun, hindi ko din alam. Yung pala yung labuyo. Labuyo. Konti lang, maanghang eh. Kaya pala maanghang. Labuyo pala yun. Tapos, linagyan ko siya ng oregano. Yan, isang dahon na malaki na oregano, ginayat ko siya strip ko siya, binabad ko siya diyan. Tapos linagyan ko siya ng bawang at syempre yung paminta. Hindi na ako naglagay ng pampalasang sweetener. 'Di ba ginagamit natin ay honey? 'Yun, hindi na ako kasi ang side effect ba yung tawag doon bad effect ng nasosobrahan sa pagkain ng kung ano-ano, para sa lansones, nakakatulong ang lansones para may baba ang sugar. Kita nyo? Nakakatulong ang lansones para maibaba ang sugar ng ating dugo. Doon sa may mga matataas sa sugar dyan, mga diabetic dyan, nakakatulong pala ang lansones. Ang kaso, ang masama, nakakapagtaas ito ng sugar din kapag kasobra. Yun ang dahilan kung bakit wala siyang honey. Yung honey kasi nutrient siya na pinagsama-sama yung matatamis ng mga iba't ibang mga nectar. 'Di ba yung nectar? Kung na-try nyo, ito sa science to nung elementary, yung gumamela. Yung gumamela, napakaganda niyan ha. Napakaganda ng gumamela at mayroong gumagawa ng gumamela juice. At ang gumamela juice, napakamahal. Meron ako ditong isang shop na nabibilhan ng gumamela juice. Yung isang ganon, nasa 200 plus. Juice. Yung ready to drink. Ang mahal ng gumamela juice. Ang gumamela, yung nectar niyan, sa science, pag-aralan ko yan nung elementary ako, sigurado kayo, tandaan nyo na pag-aralan nyo din yan nung elementary kayo. Matamis. Sarap niya. Tanggal mo yung yung do sa, 'di ba yung bulaklak niya, merong nakatayo diyan na doon ata nakalagay yung nectar ilahin mo siya, sipsipin mo yung dulo. Ang tamis. Ngayon ang mga bubuyog, yan yung mga kinakain 'di ba? Yan yung mga tapos kinakain nila yan. Yan yung pagkain nila. Tapos yung mga nectar didikit sa kanila, paglipat nila sa ibang puno, mag pollination ba yun? Hindi, ano ba tawag doon? Basta yun yung parang magsasama yung mga similya ng mga halaman kasi nagdikit nga sa bubuyog. Yun yung mga natatandaan ko, elementary pa ako noon ako 47 na ngayon. Kaya hindi ko na masyadong perfecto yung memorize ko noon. Yan. Basta ganun. Yun, ang kalilipat sa iba't ibang uri ng puno. Yun ata yung dahilan din kung bakit nagkakaroon ng ibang breed. Bakit may mga natutuklasan ngayon iba't ibang klase ng mga halaman? Parang ganun ata, kung hindi ako nagkakamali, paki-correct na lang. Dahil din ng mga insekto, kaya nagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng halaman. Ayan. Kasi nga doon sa pagkapit-kapit nila. Yun. Pag-usapan natin yung nectar na napunta sa yun yung nagiging honey. Pinagsama-sama siyang yun yung tamis, 'di ba? Matamis nga. Ngayon, yung dahilan kung bakit hindi ako naglagay ng honey, madami nga siyang nutrient. Katulad nga to, napakabusog sa nutrition ng lansones. Pero meron siyang masamang epekto pag napadami ngayon dahil nga
ayoko dahil nasa pamilya ko pagkakaroon ng diabetes na sakit, natatakot ako na pagpatuloy baka mamaya tumaas yung sugar ko kasi nagkaroon dalawang beses nagkaroon sa blood chem ko na tumataasan na nag-pre-diabetic na nga ako eh. Ayokong dumiretso kasi magkakaroon tayo ng ibang mga sintomas. Magkakaroon tayo ng ibang sintomas na makakaranas tayo, makakaramdam tayo. Hinay-hinay lang. Yan. Yun. Dieta muna tayo. Kaya ito lang muna ngayon ang ginagawa ko ngayon. Ang ganitong pagkain mga herbs na nakaka-cleansing yan. Nakaka-cleansing yan. I-burn natin muna. May ginagawa ko doon sa kabilang bahay. Nagtitik-tik ako doon, nag-grinder ako doon. Papawisan ako. Siya muna pinaka-exercise ko ngayon. Natigil lang ako ngayon nilang oras kasi yung aking grinder, bumigay yung carbon. Ihahanap ko muna siya ng carbon sa sentro, sa bayan namin. Linggo pa naman ngayon, hindi ko alam kung saan ako makakakita. Siyempre, mga Chinese na tindahan dyan, mga sarado pagka tanghali na, half day lang sila. Ayun, yun yung dahilan kung bakit ganito. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa lansones. 'Di ba sabi ko, native kung ano yung mura. Yung lansones dito sa amin ngayon, 20 pesos per kilo, yung pinakamababa. Merong variety, may mga matataas. Pero yung pinakamababa yung native na lansones na tinatawag, 20 per kilo, yun yung binibili ko. Huwag ka bibili ng mahal, paras lang naman yung niyan. Tapos bago natin pagpatuloy yung ating usapan tungkol dyan, bago natin umpisahan yan, shoutout natin si Boss Elias Castora. Matagal na itong nag-PPM sa akin. Tinatawagan ko. Basta yung schedule namin hindi magkatugma, hindi magkatagpo. Kaninang umaga yun, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap. Meron din siyang GERD. Meron siyang anxiety, pinapahirapan siya. Yun, nag-usap kami tungkol sa endoscopy. Siya, mahal nga daw endoscopy. Totoo naman, ako nakatatlong beses endoscopy. Basta pinapayo ko lang. Tinanong niya ko ilang taon yung sakit na nagpahirap sa akin. Syempre, mahigit 30 years. Para doon sa mga hindi, nagtaka siya, bakit ganun pala. Syempre, pagka nakita mo, at ganun pala pagpapahirap ng GERD, napakahaba ng panahon pala, pahirapan ka nito. Mali po, hindi po. Nangyari lang yun sa akin dahil sa kakulangan ng aking kaalaman. Hindi ko sinisisi yung mga medical practitioner. Hindi ko sinisisi. Talaga namang totoo at napakabibisa ng gamot na binibigay nila. Maayos naman yung pag-aalaga nila. Ang problema lang talaga yung sakit natin kapag ikaw mismo hindi mo alam, hindi mo inaral, magkakaroon ka ng problema. Ganito ang nangyayari sa mga tao. Sa sobrang pahirap ng sakit na GERD, pababalik-balikin ka niyan sa doktor kahit na umiinom ka ng gamot. Ngayon mga idol, yung gamot na iniinom natin, hindi natin alam talaga na kala natin talaga magpapagaling sa atin gamot eh. Di ba? Gamot. Sa word na gamot, sa salita na gamot, ang nasa isip lagi natin, gagaling tayo kasi gamot. Pero katotohanan ng karanasan ko, base sa aking karanasan at karanasan ng iba na nakakakwentuhan ko tungkol sa mga pag-inom-inom ng gamot na yan, bakit halos lahat na nagkasakit ng GERD ay matagal bago gumaling, at ang lahat ng daing ng lahat na nagkaroon ng GERD, bakit napakahirap talaga ng GERD, bakit pabalik-balik? Ayon nga sa aming karanasan at mismong sa aking karanasan, ang GERD, ang gamot, sintomas yung nakakatulong lang siya sa sintomas. Totoo yan. Kahit ikaw makakapagsabi niyan, ikaw mismo
idol na nagsusubaybay sa channel kong ito at nanonood ng mga video ko, kahit bago ka pa lang ngayon sa channel ko na bago mo lang mapapanood ang video ito, ikaw mismo magsasabi na yung gamot, tumutulong lang siya sa sintomas at pabalik-balik yung sakit na nararamdaman mo. Ngayon, kung bago ka pa lang nga dito sa channel na to, syempre, hihilingin ko sa iyo na paki-subscribe, paki-like, paki-comment, share ng video to. Pati do sa mga dati pa na nanonood na hindi pa naman nakakapag like, share, subscribe, bell ang notification, yung all. Yan, yung bell na may guhit-guhit, ganoon. Pakipindot mo para lagi na kayong nakakapanood ng mga video ko at pwede niyong balikan yung mga past video ko. Marami akong kwento simula nung may sakit pa ako hanggang sa gumaling ako. Sabi nga ni boss, ano yung pangalan? Sabi ko kanina, kung magaling na daw ako. Opo, gumaling ako. Pero pinahirapan ako ng 30 years kasi kulang sa kaalaman. Ang gamot, ang inaayos niyan, sintomas. Kaya ka nahihirapan. Kaya nagtataka ka bakit babalik-balik yung sakit mo. Kasi hindi naman yung sakit mo yung ginagamot ng gamot. Kita mo, gamot na pinag-uusapan natin, paggagamot. Pero yung gamot, hindi na mo, hindi siya nakakagamot doon sa sakit mo. Pero, nababawasan yung hirap ng sakit mo, pansamantala, babalik at babalik ulit yan. Yan, pinahirapan ako ng ganyan. Ang tanging makakatulong lang sa sakit natin para patuloy hanggang sa mawala, na katulad ng nararamdaman ko, ay ang pagpapalakas ng resistensya. Papaano tayo makakapagpalakas ng resistensya? Sa tamang nutrition, sa kusina. I-correct mo lang yung kusina mo. Ganun yung ginawa ko. Ito, masarap ba to? Pero lasang ulam na eh. Masarap ba to? Sa akin masarap na. Nasanay na yung dila ko. Pero nung una, ang hirap lunukin nito. Hirap lunukin yan. Pero kailangan eh. Ang sikreto ng mga tao, mga ninuno natin nung unang panahon, hindi masarap ang pagkain. Ang kanilang sangkap, natural, yung nakukuha sa kapaligiran. Yun ang kanilang pampalasa. Pinag-halo-halo nila. Kasi, nung likhain ng Panginoon ang mundo, inunang likhain ng Panginoon ang lahat ng magiging kailangan ng tao mula sa pagkain at gamot. Kaya may mga herbs, ang herbs gamot yan. Ang tao kasi, araw-araw yan, tumataas yung edad niya sa bawat araw, napapagod siya sa pagtatrabaho para sa pagkain, humihina ang cells niyan, humihina ang mga organ niyan. Ngayon, ang nagre-repair ang sariling katawan natin, ang ating immune system. Ngayon, ang pagkain ng immune system natin para makapag-repair na maayos ay ang mga nutrition at saka yung mga vitamins. Actually, libreng makukuha yan sa mga pagkain natin sa kapaligiran. Ngayon, hindi na natin masyadong, masyado ng yung kagubatan natin, naging commercial. Ngayon dito sa lugar namin, ang alam ko dito sa barangay namin, kasama ito sa mga nakaban na hindi pwedeng, ang agricultural land to area. Hindi siya pwedeng gawing commercial. Meron siyang ban ng gobyerno namin. Kasi nga, nagiging nawawala na yung mga halaman. Yun yung dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya. Yun din naman ang pangarap natin para yumaman tayong lahat. Wala naman tao na nangarap na hindi magkaroon ng pera at makakain ng masasarap. Yung pagkain natin na masasarap,
Yun naging problema natin kasi yung pagkain nating tunay na kailangan ng ating katawan, napalitan ng masasarap na produce ng utak ng mga tao. Kahit kailan hindi tatalino ang tao kaysa sa lumikha. Ang lumikha, perfect yung ibinigay, tapos pinalitan ng tao ng pagkain. Ibig sabihin, pinaikli ng tao, pinabilis ng tao. Ang tao magaling maggawa, mag-imbento ng mabibilis, matutulin, faster, yung mga sasakyan ang bibilis, yung kita mo nagkaroon ng eroplano, mas mabilis yung eroplano, makakapunta ka agad sa ibang bansa, ay samantalang yung una, gagawa ka ng balsa, magpapatianid ka diyan, gagawa ka ng layag. Pati yung buhay ng tao mas mabilis ngayon. Mas mabilis din ngayon magkasakit. Kung mabilis ang buhay ng tao, yun ay dahil sa mabilis magkasakit ng tao. Dahil yan sa mga binago ng tao. Ngayon, natural yung sinasabi kong yung gamot natin, bakit ang bilis natin magkasakit? Bakit nagkaroon ng mga gamot na para mabilis daw gumaling? Mabilis gumaling ang sintomas. Totoo. Yun yung pinag-uusapan natin kanina, yung sa sintomas. Yung gamot, sintomas lang. Nakaka-relieve naman talaga. Kaso nga lang, ang bilis din bumalik. Mararamdaman mo din agad. Doon ka naman pinapahirapan. Hindi natin alam na habang tumatagal, mas lumalala yung sakit natin. Nagkakaroon ng maraming komplikasyon. Ganito, mga idol. Sa una, nakakaranas ka ng ginhawa, papagalingin ka, kasi nga yung sintomas nawawala. Pero hindi mo alam na lumalala yung sakit. Bakit? Kasi yung iniinom natin na synthetic medicine galing sa butika, produce yan na may synthetic chemical. Lahat naman ng bagay may chemical. May natural chemical at saka may synthetic chemical. Synthetic chemical kasing tulad. Kasing tulad nung natural chemical. Kaso nga lang, synthetic siya. Hindi siya natutunaw basta-basta. Tumatagal siya sa loob ng katawan natin. Ibig sabihin, hindi siya kasing bisa, hindi siya kasing tawag dito, hindi siya talaga pwedeng ikumpara. Kahaling tulad lang siya. Lang siya, kawangis lang siya. Pero hindi siya talagang kaparehas. Yun yung parang pyesa ng sasakyan, yung original parts medyo mahal, hindi mo bibilhin niya, bibilhin mo yung kaparehas niya na mabilis masira. At yung sira na gagawin niyan, lumalala, nandadamay ng iba. 'Di ba sa sasakyan ganon? Ganon din yung natin, gamot natin. Mapapakinabangan siya, pero mandadamay siya. Kaya ito yung katibayan ko diyan, ha. Kasi baka iba siya kung nung iba eh. Basahin nyo doon sa mga pakete nung gamot. Nakalagay doon, side effect. Bakit may side effect? Kasi synthetic chemical nga siya. May mga sakit na makukuha ka sa gamot. Hindi sila nagsisinungaling, nilalagay nila. Kaya ikaw, may rights ka, may karapatan ka, ngayon, bibilhin mo ba yung gamot o hindi? Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit marami akong mga naging problema sa kalusugan ko dahil nga, 'di ba, ang tagal ko nagkasakit, ang tagal kong umiinom ng gamot, iba't ibang klaseng gamot. Lahat ata ng gamot na napabigay na sa akin sa tagal ng panahon 'yon. Yun, nagkaroon ako ng marami mga problema na ang lahat ng solusyon ko ganito lang. Kung kinaya nga yung GERD yung pang sige, tuloy-tuloy lang. Yung Rayuma ko, yan din ginagamit ko. Ito pa lang, Lanzones, din sa Rayuma yan. Yun lang, mga idol. Yun yung dahilan at pag-usapan natin ang Lanzones. Marami pa naman beses tayo magkikita at mapapanood nyo ako sa iba't ibang kwentuhan. Yun lang pala mga idol, kung bakit medyo nabakante yung mga araw ko na walang vlog. Kasi about sa trabaho ko,
about sa trabaho ko at may kaugnayan din to sa mga laging pinagkukwentuhan natin na tungkol sa mga karamdaman na kailangan maghinay-hinay tayo sa mga dapat o jeta-jeta tayo sa mga dapat jetahin. Ang trabaho ko kasi sa opisina namin, more on nakatutok sa radiation. Ang pagba-vlog nakatutok din sa radiation katulad nito, yan, mga cellphone, ginagamit ko, editing, para makapag-vlog, camera ko, editing, tapos sa YouTube, radiation din. Talagang kinusa ako na kasi nga maghapon ako sa radiation din sa opisina, medyo binawasan ko yung radiation sa katawan ko. Ayoko din naman, nakatulong nga ako sa inyo pang madalian lang kasi biglang nag-collapse din ako dahil dyan sa radiation. Ang radiation, dahil sa makabagong likha ng tao, malaki ang naitutulong, mabilis. Biro nyo, yung information na natutuklasan ko, na ibibigay ko at naihatid ko agad sa inyo. Ganun kabilis ang mga nalikha ng tao. Ngayon, hindi ko siya pwedeng sabayan ang radiation. Kaya, yun yung dahilan kung bakit kaunti lang yung nai-upload kong video. Hindi naman lagi ganun katindi yung trabaho ko sa opisina. Nagkataon lang sa panahon ngayon, talagang tutok na tutok ako dun sa radiation dun. Kasi ako, official na photographer at saka videographer ng aming ahensya. Ine-edit yun. May mga opisina sa national na pinapadala namin ng mga ganun. Yun yung dahilan. Kaya sa ngayon, tsaka madami kaming activity, video, tsaka photos. Yun yung isa sa dahilan. Pasensya na at sana naunawaan nyo kung bakit hindi ako araw-araw ngayon nakakapag-vlog, dahil nga sa ganung kondisyon na pinag-iingatan ko din yung sarili ko laban sa radiation. Yan. Ito na yung lansones, mga kaibigan. Ito, masasabi nating native na rin yung lansones. Native na rin dito sa Pilipinas kasi isa na sa pinakamadaming produkto na pruta sa Pilipinas ay lansones. Kahit ata sa probinsya may lansones. Sabi nga dito sa pag-aaral, ito ay nakuha ko sa health tips ng Prutas Gabay ata ito. Hindi ko basta madami nag-search ako, marami. Ito nga, sabi nga dito, nakakabilib na benepisyo sa kalusugan. Nakakabilib benepisyo sa kalusugan. Ibig sabihin, maraming mga benepisyo ang laman o nilalaman ng isang prutas na lansones. Ayon sa mga pag-aaral, ang lansones ay naglalaman ng vitamin C, riboflavin, fiber at antioxidant. Antioxidant na lang yun ang kailangan, di ba? Kasi puro chemical na napasok sa ating katawan, kailangan natin talaga malakas ang resistensya, malakas ang panlaban. Nan makakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Di ba? Nasa umpisa pa lang tayo yun agad yung bungad. Ito kasabi ko nga kanina, ang lansones ay sasabi nating native na dito sa Pilipinas at ito ay isang popular. Sabi nga dito sa isang article nito, ang lansones ay isa sa mga pinaka-popular na prutas sa Pilipinas. Ito ay may matamis at maasim na lasa na nakakapagpukaw ng ating panlasa. Ang sarap talaga ng lansones, Ako, kaya nga yun, napadami yung kain ko di ba? Napakasarap. Kumain man na ako ng lansones o hindi, nainom naman talaga ako regularly nitong herbs na iniinom ko ngayon. Sabi ko nga, yung pag-inom ng herbs, nasa inyo yan. Pwede, kung may mga herbs pa kayo dyan, pwede nyo ilagay dyan. Pagsama-samahin dyan, multiple, lahat, para lahat, cleansing. Lahat cleansing, lahat na pwedeng linisin, malilinis. Walang side effect ng mga natural na ganyan, mga idol. Tayo, baba natin, hanap tayo na magandang Ito, sa artikulong ito, ating talakayan ang ating mga sumusunod. Ang dami, isa-isahin natin.
Ano-ano mga vitamins at mineral na matatagpuan sa lansones? Oh, ito yung mga nabasa ko kanina dito. Ano? Mga 12 pangunahing health benefits ng lansones sa uba. Mayroong pangunahin ano, yung mga siguro ito ay mga yung malalakas na ano na mga health benefits. Ano, yung 12 ito. Ayan oh, ito pa oh. Ang lansones ay bilang isang herbal na prutas, ano, na gamot. Oh. Lahat kasi ng prutas, likha lahat ng ano ng ating creator yan eh. 'Di ba? Inuna ngang likhain yan bago ang tao. May vitamins yan at may kagamutan. Ano, diyan lang tayo kumukuha. Walang nung linikha ng creator natin ang mundo, hindi inunang likhain ng ano butika. Walang butika. Walang ano, hindi unang linikha yung mga chemist, wala. Ang unang linikha ng ating creator bago ang tao, yung pangangailangan gamot at saka pagkain. Ano? Yan, ito. Yan, paano makakatulong ang lansones sa pagpapaganda? Wow! Yan ang gustong-gusto ng karamihan, mga kababaihan. Paano mapapaganda? Kahit naman tayo mga kalalakihan, syempre, mas maganda yung handsome pa rin. Kahit na umiidad tayo, nasa edad 40 na tayo, 50, 60, at saka yung mga lolo Jeprox dyan. O, ito ang sagot, kumain ka ng lansones. Yan, saan na ba tayo? Yan to. Side effect ng labis sa pagkain ng lansones. Yan yung mga hinahanap ko. Ano ba yung mga side effect? Ano? Ang lansones ay bilang isang sangkap sa mga alituntunin. Anong ibig sabihin kaya nun? Ano? Ang lansones bilang isang sangkap sa mga alituntunin. Hindi ko alam yon. Mga paraan na dapat sundin sa pagpili ng magandang klase ng lansones. Ay, hindi na. Kailangan basta mura at maayos, matamis siya, naghahalo yung tamis at saka asim niya. Para sa akin, maganda na yun. Hindi natin pag-usapan yon. Mga vitamina at mineral ng lansones. Yan. Fiber. Oh, fiber. 2.3 gramo. 9% ng RDA. Doon sa mga ano ako hindi ko masyado alam yung mga RDA na yan, pero sa mga may pinag-aralan sa medical, alam nila yan. Antioxidant. Ayan. Niacin 1.5 mg mg. 9% ng RDA. Ayan. Riboflavin 0.12 mg o milligram, 9% ng RDA. Vitamina A 13 IU or 0.4% ng RDA. Vitamina C, ang taas din tong vitamina C to, vitamin C 2 mg or 3% ng RDA. Iron 0.4 mg or 2% ng RDA. Manganese 0.1 mg or 4% ng RDA. Zinc 0.1 mg or 1% ng RDA. Potassium 275 mg. Napakataas pala ng potassium nito. Or 6% ng RDA. Ano ba yung RDA? Ano? Paki-comment kung ano yung RDA para malaman namin mga hindi kami medical practitioner o galing sa line of medicine. Phosphorus 18 mg, mataas din to. 2% ng RDA. Magnesium 13 mg or 3% ng RDA. Copper 0.07 mg or 3% ng RDA. Calcium 19 mg or 2% ng RDA. 12 pangunahing health benefits ng lansones. Ayan, mabisang panlabas sa kontra-diarrhea. Ano, dahil nung fiber, 'di ba may fiber ano? Yan, kung nagtatae ka at panahon ng may lansones, huwag kang uminom ng gamot. Ang inumin mo ay ang kainin mo ay lansones. Pwede mo rin itong gawing parang ganito, herbs. Yung kanyang balat ng pinagkainan, hugasan mo siya, ilaga mo. Ano? Mabisa siya na
pantunaw ng mga masasamang naandyan sa tiyan mo, tsaka bakterya. Ano, para mawala yung iyong diarrhea at ang tubig na ito ay pag nainom mo ay nagiging electrolytes, pamalit do sa tubig na nag-i-stay sa ating katawan. O kaya din daw, sabi dito ay maaari kang kumain ng ilang piraso ng lansones upang mapunuan ang nawawalang tubig at electrolytes ng iyong katawan. O kahit yung yung prutas, napakakaunti lang noon, inihingi dito. Ilang piraso lang ng lansones, tataas na ulit yung nawalang tubig sa iyo kasi may nag-i-stay na tubig sa ating katawan. Yun. At saka yung electrolytes yung nagpapalakas ng energy natin. Ito, pinapalakas ang immune system. Ang vitamin C at antioxidant sa lansones ay nakakatulong paglaban sa mga infeksyon na sakit. Halimbawa, kung may sipon, ubo ka, maaari kang kumain ng lansones upang mapalakas ang iyong resistensya at mabilis ang iyong paggaling. Yan, ubot sipon. Pero yung allergy, hindi, pabalik-balik ang allergy. Hindi mo sasabi mong, kasi kapag ka may sipon ka, may mga bakterya ka, ang may foreign na pumasok sa katawan mo, mag-stay siya. Pag kasi allergy, hindi nag-i-stay ang sipon at sa mga panahon niya, mga alikabok, nangingiliti lang yan. Ang katawan kasi natin, maglalabas ng mucus talaga ng fluid, ganun, yun yung sa allergy. Mabilis ang panlaban sa lagnat, ayan, sangka pa. Ang lansones ay may antipyretic property na makakababa ng temperatura ng katawan. Halimbawa ay ang lagnat, yan. Maaari kang uminom ng sabaw o juice mula sa balat ng lansones upang mapababa ang iyong lagnat. Yung sinabi ko kanina, yung maglaga ka ng balat ng lansones. Yan ang mabisang pangontra ang lansones sa malaria. Ang balat at buto ng lansones ay may antimicrobial at antiviral properties na nakakapatay sa mga mikrobyo at virus sanhi ng mga sakit na to. Ayan. Yung malaria pala, lansones lang, buto, laga. Okay na. Sa ano kaya? Wala pa siguro pag-aaral sa dengue, Kasi ang dengue at malaria, parang pares, di ba, pares lamok yan? Wala pa ako nakikita pag-aaral tungkol dito sa lansones sa dengue. Pero subukan nyo. Kasi panahon ng dengue ngayon, subukan nyo din mag-ano niya. Kasi wala namang mawawala. Ang daming lansones na nagkalat ngayon. Bili ka ng lansones, ilaga mo yung baka makatulong. Wala namang side effect mangyayari sa atin. Baka lang makatulong. Ito, lunas at gamot sa ulcer, ang lansones. Ang lansones ay may anti-inflammatory property na nakakapagpagaan ng pamamaga ng sakit sa dulot ng ulcer. Halimbawa, may ulcer ka, maaari ka kumain ng lansones upang mapabuti ang iyong digestion. Ayun. Hindi lang to ulcer ha. Sa tagal ko na nag-search ng tungkol sa GERD. Ito mga binanggit dito, ito din yung nagiging problema ng GERD. Kung naaayos to, naaayos din yung ulcer, yung GERD. Maganda at maganda ito sa may mga GERD. Promise. Subukan nyo doon sa may mga GERD. Pero wag lang kayo susobra. Yun, metabolism. Nakapagpabuti ng natin. Siyempre, yung naghahangad na magandang katawan. Yan. Na maganda ang lansones. Nagpapakorte ng mga wow, sexy, Coca-Cola body. Wow! Yan, nakaalis ng fat. Protein, halimbawa, kung gusto magkaroon ng mataas na metabolismo, maaari kang kumain ng lansones upang mapabilis ang iyong proseso ng pagtuna at paggastos ng mga enerhiya. Yan, yung mga nag-gym. Ay, mga nakagat ng alakdan. Maganda din daw itong lansones, yung balat, durugin at ilagay doon sa sugat na pinagkagatan ng alakdan.
Yan, kinokontrol ang antas ng asukal ng dugo, yung kanina sinabi ko sa inyo. Ano, pagkain ng lansones, nakakakontra sa pagtaas ng sugar, ano, yung diabetes natin. Maigi din ang lansones sa mga pamamaga at sugat, ano. Yan, yun. Sa pamamaga, ibig sabihin sa mga rayuma, okay din ang lansones. Sa sugat, kailangan dikdikin yung balat at lagay, ipulbos sa sugat. Ito, sinasabi ko kanina, sa GERD, ano, kontra sa bloating. Bloating. Yung mga nagkakabag dyan, mga idol, yung mga nahihirapang matunawan ng pagkain. Lansones lang, ilang piraso lang ng lansones, makakatulong na. Ano? O kaya yung kanina pinag-usapan natin, gawin yung juice, yung lansones, yung balat. Malaking ginhawa para sa mga may GERD, mga nagbo-bloating. Yan. Doon sa mga matataas ang cholesterol, maganda din ang lansones. Kumain ka din ng lansones. Ano, saka yung tiya, gawin nyo yung tiya ng lansones. Nakakatulong magpababa ng LDL at yung masamang cholesterol at nagpapataas ng HDL o yung mabuting cholesterol. Yung kapatid ko, ganyan. Dapat pala, lansones siya. Ano, yung kumain ka lang at saka yun nga, gawin mo siya. Ito, nagpapasexy. Nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Yan. Huwag na nating, basta kumain na lang kayo ng lansones. Huwag na natin masyadong pahabain ang ating kwentuhan. Yan, nakakapagpabata ng balat. Yung pagkain ng lansones pala, nakakaganda ng siguro, nawawala yung dry ng bumabalik yung niya, yung kutis na yung mga, kasi pagka tumatagal, nagiging dry yung natin, namamatay yung mga balat, yung protection ng balat, bumabalik siya, nabubuhay siya, yung isang uri ng cells ng katawan natin. Yan, side effect na labis sa pagkain ng lansones. Ito isa sa mga hinanap ko kaya napagkwentuhan natin 'to Sobra pagkain ng lansones nakakapagtae, 'di ba? Dry. Parang binaliktad lang. Kapag sobra, yung dapat magiging magandang benepisyo natin, magiging masamang benepisyo natin. Yun yung magiging napansin ko din. Kahit sa mga gulay, prutas, good siya sa mga sakit nating, lahat ng sakit natin. Pero kapag nasobrahan, nagiging bad siya. Ito, pagtaas ng asukal sa dugo. Pag-atake ng rayuma. Ayan, isa pa sa kinatatakutan ko baka mamaya ng rayuma ko. Mapipinsala ang atay kasi nga masosobrahan. Kasi nga may pinag-usapan tayo ng vitamins, mineral, masosobrahan siya. Yun din yung dahilan kung bakit masisira ang atay, katulad ng vitamin C. Ang vitamin C kapag nasobrahan ka, kaya nga pag-inom ng vitamin C, yung synthetic, hinay-hinay lang tayo dyan kasi nga pag nasobrahan tayo dyan, masisira yung atay natin. Ayun mga kaibigan, yan yung ilan sa mga nagiging problema at maraming nagiging benepisyo, magandang benepisyo para sa ating katawan sa pagkain ng lansones. Ang gusto ko lang ipahiwatig, gusto ko lang i-share sa inyo, hindi lang tungkol sa lansones. Tungkol ito sa lahat ng mga produkto na nandito sa Pilipinas na wag niyong isipin na ang magandang mga pagkain, magandang mga prutas, ang may makukuhanan tayo ng taglay na ilangan ng ating kalusugan ay sa mga imported na prutas. Hindi po, mahal lang po imported na prutas, yun lang po pagkakaiba sa local na prutas. Ang local na prutas ay parehas. Ang kagandahan niya, ng benepisyo niyan sa mga imported. Ang pagkakaiba po ng local at ang imported, ang imported po, magandang pakinggan, imported, social. Wag po tayo doon. Wag tayo kung may kakayahan po kayo, syempre may ibang benepisyo na wala sa local at meron naman yung local na wala sa imported. Kasi nga po, ang ating resistensya po
ay iba sa resistensya ng mga taong nando'n sa mga imported na tao ano, yung mga turista, ano po. Kasi iba yung klima sa kanila. Yung prutas na yun nababagay sa kanila, yung imported ng prutas nababagay sa kanila ayon sa klima, ayon sa resistensya ng katawan dahil dun sa lugar na kung saan sila naandun. Ano, tayo po, saktong-sakto na yung mga prutas na nandito sa atin kasi ayon din po yun sa resistensya natin. Ano, wag kayong mabulag na ang bigay na magandang benepisyo para sa kalusugan natin, nakakapagpagaling sa atin yung mga imported, hindi po. Lokal po ang mas maganda para sa katawan natin kasi yan po ang naaayon at much nababagay sa ating kalusugan. Sana nakapaghatid ako ng magandang idea, magandang benepisyo para sa pagpapagaling mo. Idol, muli, paki-share, paki-like, paki-subscribe, paki-comment para naman matulungan ako ni YouTube na mailabas marami makapanood nito. Ano, maraming salamat po at God bless you. Ingat tayo, pagaling kayo. Huwag niyong kalimutan ang tamang benepisyo na nakukuha natin sa tamang nutrition na kinakain natin. Iwasan ang mga hindi dapat na kinakain ng tao kasi ito ang nagbibigay ng mga sakit na nararanasan natin ngayon at ito ay wag na nating ipamana sa mga anak natin yung mga sakit na to. Bagkus pilitin na natin mga anak natin, mga apo natin na kumain ng tamang nutrition para sa kanilang kinabukasan maganda yung laban nila. Muli po, bye-bye po at kita-kita tayo sa susunod na mga video.